Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. AIP Level 1 Review. So, continuation to ng review natin from Unit 1 to Unit 9. So, yung first part is vocabulary. Tapos, ito naman is munbop or grammar. Instruction for numbers 1 to 4. Sabi, 보기와 같이 괄호에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르세요. So, ano yung sabi? Piliin daw natin, no? Let's choose yung right answer, correct answer na mag-fit sa ating parenthesis. So, ano ulit yung sabi ko sa parenthesis? Guarho. Okay, so additional word yan. Guarho. Ibig sabihin, parenthesis. Okay, so sabi dito sa example natin, sabi niga, 오늘 뭐 해요? Sagot ni na, gongwon blank, 운동을 해요. So, yung sagot niya is number 3, which is eso. So, if maalala nyo, we have this myongsa plus eso. And then, yung kasunod niya is yung dongsa or yung action. So, tama ba? First is myongsa. Yung myongsa natin dito is pangalan ng lugar. So, dito mo dinidikit si eso. So, myongsa, pangalan ng lugar. Gongwon, check siya, no? Tapos, dinikit niya si eso. And then, kailangan ng kasunod is action. Undongul heyo. Tama naman. Verb yung undongul heyo. To work out or to exercise. So, number 3 yung sagot. Tingnan natin yung ibang options. So, kapag yung nilagay mo, gongwonul, undong을 해요. So, naging dalawa yung object mo. Pero, hindi mo malaman kung alin talaga dun yung sinasabi mo. Kumbaga, magulo yung thought niya, no? So, hindi siya yung tamang sagot. Kapag naman, subject particle, gongwoni, undong을 해요. So, kapag ito yung sinagot mo, ang magiging ibig sabihin yan, yung park yung nag-e-exercise. Okay? Since subject particle si E. So, mali din. 'Di ba? Hindi naman nag-e-exercise ang park. Number 4, pwede mo din siyang idugtong kay noun, which is pangalan ng lugar. So, as place marker, no? Pero, kapag si yung dinikit mo sa pangalan ng lugar, remember yung sinabi ko before, yung tatlong actions lang na usually na ginagamit mo kapag yung ididikit mo sa pangalan ng lugar is sigada, oda, at saka danida. Ayan. Okay, so other than these three, hindi mo na siya pwedeng gamitin. So, pag dinugtungan mo siya ng ibang action, dapat eso yung ilalagay mo. So, since undungul heyo siya, no chance na si e. So, number 3 yung tamang sagot. Now, punta tayo sa number 1. Sabi ni Ga, 언제 친구를 만나요? Kailan mo daw i-meet yung friend mo? Sagot ni na, 주말 blank, 친구를 만나요. So, ano yung question? Tinatanong kung kailan. Okay? So, yung time yung tinatanong. So, dapat yung sagot natin is about oras din. So, tingnan natin yung pagpipilian. Again, or ga, subject particle. 주말이 친구를 만나요. So, magiging, ibig sabihin yan, yung weekend yung makikipag-meet dun sa kaibigan mo. So, mali. 주말에 친구를 만나요. So, again, si as time marker naman siya this time. So, kanina dito, as place marker. Idudugtong mo siya sa pangalan ng lugar. Pag dinugtong mo si sa pangalan ng event or ng oras, ng araw, so, magiging myongsa plus pa din siya, pero this time yung dito is hindi na pangalan ng lugar, pangalan na ng oras, okay? Or event, yan, or pangyayari, oras, araw, yan. So, magiging as time marker na siya. So, jumal, weekend, so possible, no? Jumare, 친구를 만나요. Ano ibig sabihin yan? On weekend. So, on weekend niya daw, imimit yung kaibigan niya. So, possible na number 2 yung sagot natin. Pero tingnan muna natin yung number 3, ege. So, ege is, again, ibig sabihin yan, to. Okay, to, or to whom, para kanino, or para saan. Okay, so dinidikit mo siya sa noun. Usually, dinidikit mo siya sa pangalan ng tao. Okay, so pag sabi mong Juma Rege, so para kay weekend, or para sa weekend imimit mo yung friend mo. So, parang mali yung thought niya, no? So, no chance din si number 3. Mas mag-fit si number 2. How about number 4? Eso. Jumareso, 친구를 만나요. So, again, hindi naman siya pangalan ng lugar, yung Jumal. Ano siya? Pangalan siya ng araw or ng linggo. So, number 2 yung pinaka mag-fit na sagot. That's why number 2 yung sagot natin. Okay, number 2, puntahan natin number 2. 사배 무슨 운동을 좋아해요? 사got ni na, 축구를 좋아해요. 야구 blank 좋아해요. So take note, ang sagot ni na is about
pangalan ng sports. So, 축구, 야구. So, yung undong dito, instead of exercise or workout, yung magiging meaning niya is sports. Okay, so what kind of sports do you like? Yan. So, sabi niya, no, 축구를 좋아해요. I like soccer. So, tingnan natin. 축구, tapos may object particle tayo na 를, and yung verb natin, 좋아해요. Okay, so yung kadugtong dito, tingnan natin ano yung pwedeng isagot. Soga. So, e or ga, subject particle sila. And usually, pag ginamit mo si e or ga, so again, myongsa plus e or ga. Ang kasunod mo dapat dyan usually ay hyongyongsa. Okay, something na magde-describe dun sa noun mo. Okay, so 좋아해요, hindi naman siya nagde-describe. So, verb siya eh. Okay, so X na yung number 1. Number 2, do. If ma-remember nyo ano yung gamit ni do, so dinidikit mo siya sa noun kapag meron kang list ng mga bagay na gusto mong sabihin. Okay, so it means to, pwede ding also, or sa Tagalog naman, pwede siyang at saka, or din, rin, yan, pati, yan, pwede din yan. Okay, so tingnan natin. 축구를 좋아해요. I like soccer. 야구도 좋아해요. I like baseball too, or I also like baseball. Possible, no? Okay. So, ibig sabihin, gusto ko ng soccer at saka gusto ko din ng baseball, or pati baseball gusto ko. Ayan. So, pwede si number 2. How about number 3? Yagu, So, dito pa lang, mali na siya kasi yagu, wala siyang batchim. So, kung dudugtungan mo man ito ng object particle, dapat hindi yung idudugtong mo. Dapat rl kasi nga wala siyang batchim. So, since to, automatic X na siya. Number 4. Kasi pag dinugtong mo si rl, 야구를 좋아해요. So, 야구를 좋아해요 makes sense din yon. Kaya nga lang, hindi naman rule yung binigay, Okay, so grammatically correct. Okay, sa rule pa lang, mali na siya. Number 4, So again, si either place marker or time marker siya, no? So hindi naman pangalan ng place ang yagu, hindi din pangalan ng oras, event, or pagkakataon. Kaya, no chance din si na sagot. So ang pinaka magiging answer natin is number 2. Okay? So I like soccer, I like baseball too, or I also like baseball. Number 3, 사비 니가 무엇을 사요? Sagot ni na, 과일 blank 야채를 사요. So, tingnan natin. 과일을 야채를 사요. So, pwede siya idugtong since may batchim si 과일. Pero, katulad kanina sa number 1, magiging dalawa yung object mo doon sa sentence. And, hindi mo alam kung ano talaga yung gusto mong sabihin. Yung 과일 ba or yung yache. So, hindi kompleto yung thought or nakakalito. So, wrong yung number 1, hindi siya yung magiging sagot natin. Hago, ano yung gamit ni hago? And. Okay, so pwede ba yan? 과일 하고 야채를 사요. Bibili ako ng fruit at saka ng vegetable. So pwede, no? Number 2. Number 3, boda. Kailan mo ginagamit si boda? Kapag meron kang dalawang bagay na pinag-compare. May comparison. So ito yung than. So pag ginamit natin yan, 과일 보다 야채를 사요. So ibig sabihin nun, kaysa sa prutas, gulay yung bibilhin ko. So, nagme-make sense naman yung sentence niya. Pero, hindi naman yun yung sagot dun sa tanong. Ang tanong kasi is, anong bibilhin? So, pag sinagot mo na, kaysa sa prutas, ang bibilhin ko ay gulay. So, tama yung sentence, pero, parang hindi naman magko-connect dun sa question kasi hindi naman tinanong kung ano yung mas bibilhin. Tinanong lang kung anong bibilhin. Ayan. So, X din si number 3. Number 4, hante. So, again, hante, ege, at saka ke. Meron tayong ganyang grammar, no? So, ano ibig sabihin yan? To. Ayan. So, to, para kay, para saan, para kanino. Okay? So, pag sinabi natin guahil hante, para kay prutas, bibili ako ng gulay. So, makakatawa yung no? Yung sentence natin. So, mali din to. So, ang pinaka magiging sagot natin is number 2. 과일하고 야채를 사요. Bibili ako ng prutas at number 4, sabi ni Ga, Anay 씨는 Bangladeshi saram이에요. So, tinatanong if Bangladeshi daw ba si Anais. Ang sagot ni na, 아니요, Anais 씨는 Bangladeshi saram blank 아니에요. France saram이에요. Ayan, if titingnan natin yung sagot dito ni na,
Maalala natin na meron tayong grammar na natutunan wherein ginagamit natin siya kapag meron tayong gustong palabulaanan or kontrahin na sa fact na sinabi ng isang tao. Okay, so sabi niya dito, niyo. So dito palang kinontra niya na hindi daw. Tapos yung second sentence niya is yung correction. So prang saram이에요. French daw si Anais. So if maalala niyo yung ating grammar na yon, ito yung 이 orga 아니에요. Ayan. So, itong grammar na to is dinudugtong mo siya sa myongsa or sa noun, and ang gamit niya is kapag meron kang iko-kontra or kukontrahing isang bagay na sinabi ng kausap mo. Okay? So, kapag yung sa tingin mo ay mali yung sinabi niya at gusto mo siyang i-correct. Ayan. So, dito, yung pinaka mag-fit dyan, saram. Ito yung noun natin, no? Yung myongsa natin, saram. May batchim. So, i or ga, magiging i. Kasi nga, may batchim. Sarami, 아니에요. Which is number 1. Okay. So, wrong si e. Again, place or time marker, ginagamit si e. So, hindi pangalan ng lugar, hindi rin pangalan ng oras or pangyayari, yung saram. So, X. Number 3, hago and. So, it will not make sense pag sinabi mong hindi, si Arnais ay Bangladesh, tapos saram at, okay? So, Bangladesh siya at hindi. So, parang nakakalito, no? So, and, no chance. And then, Bangladeshi saram을 아니에요. Okay, so 아니에요 is adjective. Yung sa siya, nagde-describe siya kung siya ba ay talagang Bangladesh or hindi. So, since yung sa siya, dapat i or ga yung gagamitin mo. Again, si or rul, susundan mo siya palagi ng verb. Okay? So, no chance din si 4. Sagot natin is number 1. Okay, punta tayo sa number 5. Number 5 to 9 na instruction, ang sabi, 보기와 같이 괄호에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르세요. So, same lang. Pipiliin natin yung pinaka mag-fit na sagot dito sa ating blank or sa parenthesis. So, sa example natin, 어제 뭐 했어요? Ano yung sinabi niya? Anong ginawa mo kahapon? What did you do yesterday? So, if you'll notice, no, naka past form yung ating question. Okay? So, may kinalaman yung ating mga question malamang sa future tense, past tense, present tense. So, sabi niya, Jibe, so blank. Since naka-past tense yung question, dapat yung sagot din ay naka-past tense. So, which is 공부했어요. Ayan. Number 1 and number 2, pareho silang present form. 공부해요, 공부하세요. So, si 공부해요 is declarative form. Kumbaga, nag-state ka ng isang bagay or statement siya. Pag 공부하세요, imperative form siya. Pautos, pwedeng instruction, pwedeng suggestion, or direction. Ayan. So, pareho silang present, kaya lang, magkaiba yung level nila, no? So, this one is declarative, number 2 is imperative. Tapos, mali nga kasi dapat naka-past tense. So, which is number 3. Number 4, 공부할 거예요, naka-future tense naman siya. Kaya, ang sagot natin is number 3. Tingnan natin number 5. 보통 주말에 뭐 해요? Usually, what do you do on weekends? So, sagot niya, 저는 보통 테니스를, tingnan natin yung mga pagpipilian. So, 쳐요, 쳤어요, 치세요, 칠 거예요. So, 쳐요, present tense. Okay, so pwede kasi naka-present tense yung question. 뭐 해요? Yan. 쳤어요, no chance na to kasi naka-past tense siya. Okay. 치세요. So, present din siya. And again, imperative form to. So, si 으세요, 세요. Yan, ginagamit mo siya kapag, again, you want to say something sa ibang tao na dapat nilang gawin. So, instruction, command, or request. Ayan, pwede yan. Tapos, 칠 거예요. Ito ay future. So, wala ding chance. So, 2 and 4, wrong sila, no? Kasi nga, boheyo, what do you usually do on weekend? So, routinary yung tanong. So, dapat present tense yung sagot natin. So, choyo or chiseyo, ang sagot natin ay choyo. Kasi hindi naman tayo nagsasuggest. Hindi rin tayo nag-instruct. Hindi rin tayo nagre-request. Nag-i-state tayo nung ginagawa natin usually kapag weekend. 저는 보통 테니스를 쳐요.
Yan. So, ano ba yung choyo? So, from the word chida, which means to hit. Ayan. So, kapag naglalaro ka ng tennis, di ba, hinihit mo yung bola. So, yun yun. Kumbaga, pag sa Tagalog, naglalaro kami ng tennis. Or sa English, we play tennis. Sa Korean, magka-partner sila. Tennis를 쳐요. Instead of tennis를 놀아요, which is to play, choyo yung ginagamit nilang term. Or chida. Number 6, sabi ni Ga, i식당은 뭐가 맛있어요? So, tinatanong niya, no, ano daw masarap dun sa restaurant na yon? 이식당은, this restaurant, 뭐가, what, 맛있어요. Is tasty or delicious. So, sagot ni na, bulgogi가 맛있어요. So, masarap daw yung bulgogi. And then, yung next sentence niya, bulgogi blank. So, ano yung mga pagpipilian natin? 드세요, 드십니다, 드셨어요, 드실 거예요. So, same to as sa pag sinabi mong to eat. Okay? So, nakaano lang siya, formal polite form. So, 먹다, ang 높임말 niya na form ay 드세요 or 드시다. Okay? 드시다. Again, 드시다 is to eat. Ayan. So, 드세요, again, imperative. Kailan ginagamit yon? Kapag mag-i-instruct, magko-command, or magre-request, magsasuggest. So, may chance yung number 1. 드십니다. So, pareho silang naka-present, no? Si 드세요 tsaka si 드십니다. Pero, dito, naka-ayo-oyo form siya sa number 1. Sa number 2, naka-biyupnida, sumnida form siya. So, kung titingnan natin yung flow ng usapan, naka-ayo-oyo form sila. So, pag ginamit natin si deshimnida, biglang parang magiging outcast siya. Siya lang yung nag-iisang biyupnida, sumnida. So, no chance na yung number 2 natin. Number 3, naka-past form. So, no chance din si number 3 kasi nga, at the moment yung usapan nila eh. So, present dapat yung sagot, present form. 드실 거예요, ito din naka-future tense. So, yung pinaka magiging sagot natin is number 1. Since sinabi niya na masarap yung bulgogi, sinasuggest din niya na kainin niya yung bulgogi. Okay? Bulgogi 드세요. Yan. Try niya daw kumain ng bulgogi kasi nga yun yung masarap doon. Okay? Next. Number 7, sabi ni Ga, 방에 컴퓨터가 blank. Sagot ni na, 네, 있습니다. So, yung sagot ni na, yes, 있습니다. Have or meron. So, malamang tinatanong if meron or wala. So, 방에 컴퓨터가, so, ang sagot malamang dito is 있다. Okay? So, tingnan natin pagpipilian. So, 삽니다, 삽니까, 있습니다, 있습니다. So, 삽니다, from the word sada, which means to buy. Okay? So, pag sinabi natin 방에 컴퓨터가 삽니다, so, it will not make sense. So, wrong na si number 1 and 2. So, 3 and 4 na lang yung pagpipilian natin. 있습니까, 있습니다. So, kapag patanong, dapat diba si biyupnika or sumnika yung lalagay natin. So, number 3 yung sagot. 방에 컴퓨터가 있습니까? Kaya yung sagot niya ay 네, 있습니다. Yan, number 3. So, next. So, 오세요. Again, ginagamit mo siya, itong form na to kapag pautos, pa-request, or suggestion yung iyong sinasabi. So, pwede si number 1, no? Pali 오세요. Bilisan daw na dumating. So, parang sinasuggest niya or inuutos niya dun sa kausap niya. Yan. So, pali 옵니다. No choice na si biyupnida kasi lahat sila dito naka-ayo-oyo. Okay? So, dapat kung gusto niyang sabihin is ayo-oyo form, paliwayo. So, pwede din yon. Okay? Pali 올 거예요. Naka-future form si number 3. So, hindi naman pwedeng sabihin na siya na nga yung nagsabi kung anong oras mag-start. Tapos, sasabihin niya na bibilisan niya pang dumating doon. So, number 4, 오고 싶어요. Gugustuhin niya daw na dumating doon. So, dito sa flow ng usapan, sa pagkakaintindi ko yung yung speaker natin na sina, ay nandun na mismo sa place nung pagpapanooran nila ng movie. Tapos, siga yung nagtatanong kung anong oras. So, malamang siga yung hindi pa dumarating. Kaya, sinasuggest na pakibilisan yung pagdating. Okay? Quickly come or pakibilis yung pagdating. So, number 1 yung pinaka mag-fit. So, 오고 싶어요, no chance din. Okay? Number 9. 지난 일요일에 뭐 했어요? So, ano daw ginawa mo nung last Sunday? 지난 일요일, last Sunday, what did you do?
sagot nila, 저는 사진을 blank. So, since last Sunday siya, ibig sabihin, tapos na. Okay, and yung format ng mo 했어요 dito, naka-past tense. So, sagot natin dapat is past tense. 찍었습니다 or 찍었어요. Yan. So, 찍었어요. Number 2. Kasi nga naka-ayo-oyo form siya. And wala namang 찍었습니다. So, kung gagamitin si 찍었습니다, mali din kasi nga ayo-oyo form yung questions natin dito. Yan. So, 찍으세요, pautos, or pa-request, or pa-suggest. Tapos, ito yung pinakasagot natin, past tense. 찍으십니다. So, again, it will not fit kasi nakabiyip니다 simnika. Okay? So, number 2. Now, for number 9, sabi ni Ga, 지난 일요일에 뭐 했어요? Last Sunday, what did you do? So, naka-past tense siya, no? And 지난. So, 지난 last. Ibig sabihin, tapos na talaga. So, dapat yung sagot natin dito ay naka-past tense din. 저는 사진을, asan yung past tense dito sa 4? Okay, number 2. 찍었어요. 찍었어요. Number 2. Next, instruction sa numbers 10 to 13. Sabi, no, same pa rin. Tingnan daw yung instruction. 보기와 같이 밑줄 친 부분. This time, may sinabi na 밑줄 친 부분. So, ibig sabihin, yung meron daw underline. Okay? 밑줄 친 부분이 틀린 것. So, 틀린 것 is yung mali. Okay? 고르세요. Choose daw yung mali dun sa naka-underline na word. Okay, so tingnan natin. Number 1, 편의점에 가요. Naka-underline si 가요, pero wala namang mali sa sentence na to. Okay, grammatically correct naman siya. 친구하고 전화해요. Ito din, same. Number 3, 저는 한국 음악을 듣어요. So dito, bakit siya mali? Yung 듣어요, dapat magiging 들어요. Ayan. So, pag tinransform mo si word na 듣다 into oyo form, so, remove mo si da, tapos si 듣 magiging 들. Tsaka mo i-add si oyo, 들어요. Number 4, 문화센터에서 기타를 배워요. Ito, tama din siya. Okay, so tingnan natin number 10. 오늘은 안 더워요. Correct naman. 월요일에 안 일해요. Ito, wrong to. Bakit siya wrong? Naalala niyo yung grammar natin na an? So, kapag si word mo ay nag-end sa hada, yan. So, for example, 공부하다. So, yung word mo na 공부하다 ay mahati. Magiging 공부. Tapos, saka mo ipapasok si an sa gitna. And then, hada. Yan. 공부안 하다. Or 공부안 해요. So, kapag tinransform mo pa siya sa present tense. So, 공부안 해요. So, dito, an 일해요, dapat ay 일안 해요 siya. Yan. So, mali yung number 2. Tapos, siya yung sagot kasi siya yung may mali eh. Number 3, 이 신발은 안 비싸요. Ayan, tama din to. 저는 돼지고기를 안 먹어요. So, tama din siya. So, again, si an, no, dinudugtong mo siya before the verb or adjective. Okay? So, an plus verb or adjective. Tapos, ang kailangan lang tandaan kapag nag-end sa hada yung word mo. So, mahahati siya yung hada, dun mo idudugtong sa tabi ni hada yung an. Okay? Tulad niyan, 공부하다, 공부안 해요. Number 11, 좀 앉고 싶어요. Parang gusto kong umupo kahit saglit, sabi niya. So, 앉고 싶어요, tama naman. 저는 돈이 많고 싶어요. So, ano yon? 많고 싶어요. Mali ito. Bakit? Mamaya explain ko. 스파게티를 먹고 싶어요. tama. 오늘은 빨리 잠을 자고 싶어요. tama. So, naalala nyo si go 싶다 na grammar. Go 싶다. So, si go 싶다, saan natin siya dinudugtong? Sa verb siya dapat dinudugtong. Okay? Sa dongsa. Okay? So, dito sa number 2, bakit siya mali? Ano ba yung man? So, from the word manta, which means many, and hindi siya verb eh. Hindi siya action word. Isa siyang hyongyongsa or adjective. So, mali.
Ang rule ng Goshipta is ididikit mo siya after nung verb. Okay? So, itong 1, 3, and 4, puro sila verb. Anta, to sit. Mokta, to eat. Chada, to sleep. Yan. Pero dito, sa number 2, manta, many. So, mali siya. Kaya number 2 yung sagot. 12. So, same instruction pa rin, no? Pipiliin natin yung may mali dun sa naka-underline na word. Number 1. So, if makikita natin yung pagpipilian, naka-seyo form siya, no? Seyo. Sorry, palitan natin. Ayan. So, paano ulit yung rule natin dito? Kapag may batchim, seyo. Kapag walang batchim, seyo. Yan, tingnan natin. kung 책에 쓰세요. Okay, correct. 책을 읽으세요. Correct. 고향 음식을 만드세요. Ito ay wrong. Bakit siya wrong? Naalala niyo yung may mga dapat tayong i-consider na word? So, isa dun si mandilda. Okay? So, si mandilda, pag dinugtungan mo ng seyo or seyo na grammar, anong mangyayari? Remove the, tapos si real ay madadrop. So, dapat ito ay magiging 만드세요. Ayan. So, since wala na siyang batchim, 만드, kaya naging seyo lang yung idadagdag. So, dapat ito ay 만드세요. Ayan. So, next, 이야기하세요. Tama pa rin siya. So, sagot natin is number 3. Number 13, television을 봅니다. So, 비읍니다, 씁니다 yung nandito na grammar. Okay, so paano ulit yung rule natin dito? Pag may batchim, 씁니다. Pag walang batchim, 비읍니다. So, television을 봅니다. Correct? Notebook을 밟습니다. Wrong. Bakit yan mali? Explain ko ulit later. 5번 버스를 기다립니다. Correct? 어제 자전거를 탔습니다. Correct. So, bakit mali si palsimnida? From the word palda, which means to sell. So, again, isa to sa may mga stars or yung dapat nating i-consider. So, si palda magiging remove yung real. So, madadrop siya katulad ni mandilda, no? So, magiging pa na lang siya and wala siyang batchim, kaya biyapnida dapat yung idudugtong sa kanya. So, pamnida. So, dapat si palsimnida ay pamnida. Yan. Okay, so yan yung ating sagot number 2. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.